kanang LYLZ class, imuha na siyang basahon ang iyang definition. Then lang po. Madali. LYLZ is the length used to calculate slenderness ratio for buckling. For buckling bow. So that's the length. Local y-axis. Kanan LZ, length niya po, local z-axis. Buckle. Bow. Sige sa buckle. Bow. Bow. Japanese, kay gugamit sila LYLZ sa beam. Ang Americans kay sa column. So, kung sa ipakuan sa inyo sa iyong company, i-follow na. So, any buckling class is one of the mode of failure sa steel member, di ba? Remember? Steel na to. Nandito sa itong quiz. What are the modes of failure of a member? Ito, buckling, lateral, torsional, yung buckling, LTB, sa pa isa. Sa Monday. Bending, no? Bending siguro ba? Bending. Bending due to the moment load. Buckle siya, lateral torsional buckling. Dire, kaya niya sumbot bas sa stand. Makadumdum mo sa KL over R, gina-apply mo na siya dito. K is the, sa ganyan ang K? Ha? Effective length factor. Tama ba? Sama ng KLB. Effective length. L over R, slenderness ratio. Tama ba ko? Tama, siguro. Tama. Ang K class, tanaw ka sa code katong sa connection sa column and then or beam pa kaya supports pa. Fix. Di ba natin mga value sa K? 0.7, 0.5 or 1 or 0.9. In the beam, sa beam, for example, ini, ayaw kalimutan, local axis na siya. So if you will analyze this beam class, okay, mama natin i-analyze. Pumutanaw ka sa iyang orientation sa beam. This web is vertical. Kung ka, mabasa ka sa AISC, I think na-discuss na ako dahil sa inyo. And i-discuss kita po siya dahil. Pili, I think. Kaya tanaw ka sa yung local class. Local axis ang axis along the beam is X. Ang axis parallel to this web is the Y. Perpendicular to the web is the Y. Z ang ingon dito. Y. Z, no? Z, Y, and X. Mana sa AISC. Ayan ito
AISC ba? Ay. Along sa beam is X. Kanya parallel sa web, or the major axis is Y. Perpendicular sa major axis is Y. Y, Z, Y ni, Z ni, Z along the major axis. Kaya kung matanaw ka ni class, beam man ni, di ba? Ang major axis ani is kini. That's Z. Ang minor axis ana is kini along Y. So sa code, kung ko sa AISC, mo na siya. Swerte kayo mag-class na kayo. Kani ba, pag-structural engineering, pero kinutuan mo. Ayaw matagtuman niyo by the time mag-design mo. Wala may ga-upload sa mga. By experience nila na dito po agi. Many years of experience. Muna niyo ang bantayan na katong LYLC is local dito dito. Kung kini, column nimo, ang imo ang rotation sa imong column or members inana, ang imong major axis ani, kini na po ligon man siya, di ba? Kaya kung ibenta niyo siya pa, batayin siya moment pa na, ligon man siya class kay the moment load in this direction is being resisted by the thickness of the two flanges and the depth of the web. But if the load is here, ang nagresista sa iya is ang thickness lang sa web. Hindi siya diretso. Mana ang minor axis to siya. Na-discuss pa natin sa kuan. So, ato na siyang i-apply sa beam. Kani nga beam class ato i-apply. Since na-select naman ito ang LYLZ, let us define LYLZ. LZ is along Z man, so kanan na length Z. It will buckle in this manner, ba? Kung anak ka mo tanaw class, tanawa, Z is anak. It will buckle in this manner. Mga na yan, LZ. Y na, di ba? Minor axis. Therefore, yung LY na class is anak. Along Y pa niya pag-buckle. Buckle or buckle? Buckle. Pag manarbaho ka sa pag-imo ang tapad, taga-Luzon, angkel gigapergi. Akong kasagaran katrabaho class kay Tagalog man. Angel, binuha ko sa iba, kanang kuhan, label, my bell. Okay na to ha? Asa ang direction sa pag-buckle or bucket. Ang next na to ang tiguan class is kani length, member length. So kani day nga beam class along Z, since mabakod man siya paana, ang total length niya is kini di ay. Pila man na siya? 2.2 plus 7.5, di ba? Yes.
So, define the LZ 7.5 meters na. Add. Close. Next is the Y. Ang Y is paan naman this beam at this point kay naman siya ay lateral beam plus supporting at this node 103. So maayo, good siya. Ang atong question is kung saan length ang gamiton. Is it 7.5? A, 7.5. B, 2.2. C, 5.3. D, all of the above. E, combination of the two. Naman. 3. ABC. Sa man. C. Dili, ABC ang question. C. A, B, C. C. C class, ganyan niya ang gamiton kay among the two, taas man niya ang length. Conservative siya. Along Y. Imagine na siya. Pinta. So, 5.3, di ba? Okay, define na po natin ang LY. 5.3 meters. Add, close. So, isa naman ka, iba na i-assign. For the LZ, kaning duha ka members. Assign. LY 5.3 ang length, same lagi ako yung member numbers duha, silang duha 1B man sila, i-define naman natin ang LY nila. Assign yes ana diba? Tanaw sa ko sa PCAS class natin. Sa ito nila example para pamihasan. Class, ini nga B, kanana itong orientation na. This is Y, di ba? Yan, kining green is Z. Ay, Z ang major axis, Y ang minor axis. So, kining nga B plus, that's 2.5, 2.5, 2.5. Pila man ang one whole beam man, di ba? Pila man mo ang LZ? LZ 7.5. 7.5. Kaning tibuok niya nga length. Because it will buckle in that manner. What about LY? 2.5. Kay same man sila 2.5, wala may mas nako nila. So sa imuhang editor,
input na lang na rin sa class, isulatan na lang. Inanayon na rin yung pagsulat. Hindi mo siyang isulat na lang. Ilang LZ? 7.5. 7.5. Ember 111, 143, 144. LY 2.5. Ember 1114. ano ra? Yes, same. Pagsulat ni mo ani class, ang uban sama sa niya the second floor beams, define mo ang DFF and then all the beams isa-isa. Ganiro ni mo class. Ganiro ni mo tanan. Side to side. Second floor for the DJ1 and DJ2, second floor no. Ganiro ni mo tanan beam dira niya. Sa mga mainframe, pwede ka umaguna sa mga mainframe, mga beams. Sunod, intermediate beam. Horizontal niya, vertical niya. Aron inig-check din mo isa-isa sunod, kanang ito mag-highlight ka direct. Kanang ito mag-inahan dito. Kanang ito mag-anahan ka. Kita ni mo ang highlight. Ang pasabot ba ano yun? Aron sa'yo na rin mo pag-trace. Technique lang ba yun? Manarbaho na bitaw ka, itag ko mga structures. Kanina mo, mga mainframe, di ba? Unahan ni tanan ng DJ o kanang mga mainframe ba? Na kidaghan mga ito nga DJ. Putangan ito ni mo note. Grade. Second floor. Grade A. Second floor, grade B. Okay kaya. Same with the LYLZ. Mga technique. Para inig-trace din mo sa imong study dito. Sa'yo na kay class para mag-lead na mo sa example. Another example nga. Daghan ng mga ID, di ba? Malipong na ka. Mina, di ba? Butang ang mga note ba? Pumunta na ba sa design parameter ani class? Ano lagi ang DJ, no? DJ. Kaminani bitaw, magputang na kaminani. Mainframe beams, longitudinal direction, pinana na ba? Yung other beams, yung elevation, tungkol sa kadaghan. Hindi namin yung matrace isa-isa, daghan kaayo, na daghan kayong DJ. Magputang na ka mga notes. Ganiro ang imutanan. Kaya pag check ang mga kuha na dili naman siya sa G
GUI, dito naman siya matanaw sa editor. Dito man kasagaran nakita ang error. Naki-edit, naki-change sa structure. Dito nakamusulat kay kung dito ka sa structure mo dungag ang node dito or beam, diretso na kadungag, guba tanan kay ang mga load sa ato tanan ng beam walay node no. Nagbutang na ka og load dira. Yung mukalit na nagbutang og node dire. Kung change mo to iyang distance, magguba siya. Bantayanan to ni uminana. Oh, lang. Pero kanto siya class, mga technique kanto siya sa design. Pero kaniya to kay second floor, third, parehas mo tanan. Loading ganyan to sa iyo. So, okay. Understood? Yes, sir. Ay, hindi ko. Question. So fun. Bali kita ni pagka. Ito pagkabatan mo. Wala mo yung question? Nakapira mo kung kainis na. Wala na. Hindi na pinapakita. Subuhatan ninyo ang parameters ha. Pinload and parameters. Kaya ito ang midterm exam class, mag-design ng top structure. Gata mong structure pag design. Ano na ito ang stress kung parehas na. Gata mong load kung input.